Kakaiba ang naging karanasan ni Marisa at ng kanyang tiyahin. Mahirap paniwalaan. At kahit ako, nung una ko itong marinig, ay nagduda ako. Gaano nga ba kaaktibo ang pagkilos ng kadiliman sa buhay nating mga tao? Hanggang saan ang kanyang pakikialam? At gaano katindi ang kanyang kapangyarihan laban sa atin? Heto ang kwento ni Marisa, 19 na taong gulang at ng kanyang tiyahing si Ason, sa kamay ng isang lalaki sa salamin. Naganap ang karanasang ito sa Pinaranda, Nueva Ecija. May bahay kami roon na lumang-luma na. Bahay iyon ng yumao kong lola. Tuwing summer, madalas kaming magbakasyong magkapatid sa lugar na iyon. Close kami ng nakababata kong kapatid na si Lay. Para kaming kambal. Kung sa bagay, 10 months lang kasi ang pagitan naming dalawa. We were born the same year. January ang birthday ko. December naman siya. Pareho pa kaming hindi nagkaka-boyfriend ni Lay. Pero syempre tulad ng ibang teenagers, excited kami. Sa katunayan, nagpunta kami sa probinsya that semestral break para itay ang aming luck na makatagpo ng probinsyanong Prince Charming na baka sakaling magustuhan namin. Pero we were disappointed. Karamihan sa mga lalaki sa aming probinsya na kababata namin noon ay puros married na o taken. Maaga kasing nag-aasawa ang mga tao sa amin. Ang mga babae, nanay na at the tender age of 17. Grabe. We decided na enjoy na lang namin nila ang aming lugar. Total tabing ilog lang din ang aming bahay. At masaya na kami nila sa tuwing naglalakad sa tabing ilog. Pinagmamasdan ang sunset. Si Tita Ason ang namamahala sa lumang bahay. Hindi na rin kasi ito nakapag-asawa. Unlike her 2 sisters, na ang isang roon ay ang aming mama. That night dinalaw si Tita Ason ng kaibigan nitong si Aling Esme. Palabiro si Aling Esme at makwento. Nag-share siya sa amin ng mga nakakatuwang karanasan nila ni Tita Ason noong kasing edad pa raw namin sila. Nakilala namin ang tahimik naming tiyahin in a different light. Masaya ang naging huntahan namin. Hanggang sa may naikwento siya sa amin na pumukaw sa aming atensyon at imahinasyon. Naikwento ba sa inyo ng Tita Ason ninyo ang tungkol sa salamin? Salamin? Anong salamin? Tanong naman ni Lay. May isang antigong salamin dito sa inyo, sabi ni Tita Esme. Andito pa rin ba yun, Ason? Surprisingly, hindi sumagot ang Tita Ason. Tila nagbago ang mood nito. Parang hindi nagustuhan ang pagbabanggit ni Tita Esme ng tungkol sa salamin. Well, anyway, antigo ang salaming iyon. Life size, tuloy ni Tita Esme. Baka yung nasa kwarto namin, sabi ni Lay. Yun na nga, ang weird ng salaming iyon. Mga bata pa lang kami, nandito na iyon, sabi ko. Talagang weird ang salaming iyon. In fact, may paniniwala noon na kung gusto mo raw makita ang lalaking mapapangasawa mo in the future, humarap ka lang daw sa salaming iyon sa eksaktong 12:00 ng gabi gamit ang isang kandila at magpapakita raw ito sa iyo. Tita Esme, totoo ba iyon? Duda kong tanong. Well, sinubukan namin ng Tito Ason ninyo noong siniedad niyo pa kami. Ano hong nakita niyo? Tanong ni Lay. Tumingin muna siya kay Tita Ason na noon di parang hindi excited sa kinukwento ni Tita Esme bago sinagot yung tanong ni Lay. Ewan ko ba dito sa tita ninyo kung ano yung eksaktong nakita niya. Di naman niya kinuwento sa akin. Pero kung ako ang tatanungin niyo, isang lalaking mukhang bakulaw yung nakita ko. Kaya hayong na, ang napangasawa ko malaki pa sa refrigerator. Nagkatawanan kami. Pero napansin kong ninatiling seryoso si Tita Ason. Waring may nanumbalik na ala-ala sa kanyang isipan. Isang bagay na nagbigay ng takot sa kanya. Nakita ko iyon sa kanyang mga mata. I wanted to confirm her reaction. Kaya nung nagpaalam na si Tita Esme, which was around 11 p.m. na siguro, sinamahan ko si Tita Ason sa paghuhugas ng pinagkainan namin kaninang dinner. Ako narito, Marisa, sabi niya. Tulungan ko na lang kayo, tita, pagpupumilit ko. Nangiti naman siya. Wala akong masyadong alam sa Tita Ason. Basta't ang alam ko, she's turning 50 na very soon. Wala na raw itong balak mag-asawa pa.
Sabi ng mami, tahimik daw talaga ang Tita Ason. Hindi masyadong kumikibo. Pero alam nilang marami itong kinikimkim sa kalooban. Tita, pambabasag ko sa katahimikan habang naghuhugas kami ng pigan. Ang kapatid mo, tanong niya. Nasa kwarto po, natutulog na. Bakit ayaw mo pa siyang samahang matulog? Ako na muna dito. Okay lang tita, gusto sana kayong makausap. Tungkol saan? Alam niyo tita, never ko pa kayong na-interview tungkol sa love life niyo. May himig biro kong sambit para maging maganang takbo ng aming conversation. Nangiti naman siya. There's nothing much to tell. Talaga po bang hindi na kayo mag-aasawa tita? Tanong ko. Sa edad ko ba namang ito? Bakit hindi, tita? Maganda naman kayo. Marami pang lalaki ang magkakagusto sa inyo. Totoo iyon. Natatandaan ko. Sabi ng mami. Si Tita Ason daw ang may pinakamaraming manliligaw. Ang hindi namin alam kung bakit ni isa wala man lang itong sinagot. Pihikan nga kaya ang Tita Ason o may mas malalim pang dahilan. Choice kung huwag na lang mag-asawa, Marisa. Ako ang nanghinayang. Bakit naman, tita? Hindi agad siya nakakibo. Nakita ko na naman yung reaksyon niyang may halong takot. Kagaya rin nung magkwento si Tita Esme tungkol sa lalaking nakita nila sa salamin. Dito na ako naglakas loob. Tita, ano nga ba yung nakita mo sa salamin ng hating gabing iyon? Bakit parang may kakaiba kang reaksyon nung ikwento ito ni Tita Esme? Tumigil ang Tita Ason sa paghuhugas ng pinggan. Nagpuna siya ng kamay at naupo sa silya sa harap ng mesa. Tinabihan ko siya. Tita, ayoko na sanang balikan pa ang pangyayaring iyon, sabi niya. Ang tagal kong kinimkim dito sa loob ko. Anong nakita mo, tita? Hindi ko maaaring ilarawan sa'yo. Pero yung nakita ko, nakakatakot, Marisa. Nakakatakot na itsura. Nanindig ang balahibo ko sa braso. Napamantingin man din ako sa aking wristwatch. Mag-aalas 12 na ng hating gabi. Alas 12 din ng hating gabi nang makita ni Tita Ason yung nakita niya sa harap ng salamin. Pinagsisihan ko ang gabing iyong sinubukan kong makita ang aking kapalaran, Marisa. Patuloy ng tita. Dahil ang nakita ko sa salaming iyon ay bangungot. Hinding-hindi ko makakalimutan. Anong ginawa mo matapos mo makita yung nakita mo sa salamin? Tanong ko. Kinimkim ko yon sa aking kalooban. Pinagbawalan ako ng lalaki sa salamin na maghayag ng kahit na ano patungkol sa aking nakita. Sino ang lalaking iyon, tita? Tanong ko. Ewan ko kung maniniwala ka. Patuloy ang pangingilabot sa aking katawan. Tita, sa paniwala ko, ang lalaking iyon ay walang iba kundi isang sigaw ang yumulak sa katahimikan ng hating gabi. Laking gulat namin ni Tita Ason. Nagkatinginan kami. Si Lay. Kaagad kaming tumayo mula sa pagkakaupo at nagtatakbo patungo sa silid namin ni Lay. Pagbukas namin ng pinto, gano'n na lamang aming pagkabigla nang makita namin sa harapan ng antigong salamin si Lay. Nagtititili ito habang pinagmamasdan ng sariling refleksyon. Patay ang ilaw at tanging ang kandila lamang nahawak nito. Sa kaliwang kamay ang nagsisilbing tanglaw. Lay, ang sigaw ko. Alalang-alal sa kanya. Knowing yung kinuwento ni tita. Nilapitan namin si Lay, pero tulala na ito. Iniupo ko siya sa kama. Binuksan ni Tita Ason ng ilaw. Lay, niyugyug ko ang balikat ni Lay. Para siyang tulog, ngunit nakabukas ang mata. Lay, anong nangyari sa'yo? Luhaan si Tita Ason habang pinagmamasdan ng antigong salamin sa aming silid. Bakit pati ang pamangkin ko? Bakit? Napatingin ako sa kanya. Tita Ason, hindi niyo na dapat nalaman ang tungkol sa kwento ni Esme. Hindi niyo na dapat nalaman. Patuloy na hagulhol ni tita. Bakit tita? Ano bang mayroon sa salaming ito? Bakit nagkaganito si Lay? Hindi niya ako sinagot. Patuloy lang siyang umiyak. Kinabukasan, hindi na normal si Lay. Tulala na ito. Ang dating masayahin at palatawa, tila wala ng buhay. Alalang-alala ako. Papaano ko ikukwento kay na mama at daddy ang nangyari? I felt so responsible. Tita Ason, anong gagawin natin? Tanong sa kanya na worried na din. Isa lang ang alam kong paraan, Lay. Tita, kakausapin ko ang lalaki sa salamin. Ho, mamayang hating gabi.
Muli akong haharap sa kanya sa salamin. Sino bang lalaking ito, tita? Sino? Ang hysterical kong tanong. Huwag mo nang alamin, Marisa. Sapat na ang mga nalaman mo. Tapusin na natin ngayon ang lahat. Mamayang gabi, ipanalangin mo magtagumpay akong maibalik sa dati ang kapatid mo. Tita, nang hating gabi ngang iyon, sa ibang kwarto kami natulog ni Lay. Pero hindi naman talaga ako natulog. Nakikiramdam ako. Gusto kong malaman kung ano ang gagawin ni Tita Son. Kung ano ang mangyayari. Kung may babalik pa ba si Lay sa normal. Hindi ko sukat akalaing mangyayari ito sa amin. Ang simpleng bakasyon na uwi sa karanasang puno ng hiwaga at kababalaghan. Alam kong kapag natapos na ang lahat, walang maniniwala sa nangyari sa amin. Pero hindi na iyon mahalaga. Wala akong ibang hangad kundi ang mabalik sa normal ang kapatid ko at ang maging ligtas ang Tita Son sa anumang gagawin niya. Nanalangin na lang ako na alam kong makakatulong sa amin. Lumuhod ako sa Diyos at humingi ng protection. Makalipas ang ilang oras, nakarinig na lang ako ng ingay mula sa kwarto kung saan naroon ang antikong salamin. Matid kong naroon na rin si Tita Son. Kabilin-bilin na niya sa akin bago siya pumasok doon kanina na anuman daw ang mangyari. Huwag na huwag daw akong papasok sa loob at makikialam. Natili ako sa aking kalagayan kahit hirap ang aking kalooban. Nagpatuloy ang ingay na hindi ko may paliwanag. Animong humahangin ng malakas sa loob ng kwarto kung saan naroon ang tigong salamin at ang Tita Son. Maya-maya may narinig akong nabasag. Ang salamin, pagkatapos ay biglang tumahimik. Noon ako hindi nakatiis. Pumasok ako sa loob ng silid kung saan naroon ang tita. Pagbukas ko ng pinto, laking gulat ko sa aking nasaksihan. Nakahandusay sa sahig ang Tita Son. Hinang-hina ito habang nasa paligid ang bubog ng basag na salamin. Ewan ko kung namalikmata lamang ako. Ngunit tila nakita kong may animo nung humakbang sa Tita Son. Muli kinilabutan ako. Worried na worried ako. Nilapitan ko ang tita. Naupo ako sa tabi niya. Tita Son, bahagya siyang nagmulat ng mata. Si Lay, okay na si Lay. Nabawi ko na siya. Nabawi saan? Gusto ko sanang itanong sa kanya, pero naingibabaw ang aking pag-aalala sa kanyang kalagayan. Tita, naiyak na lang ako. Are you hurt, tita? Waring hinang-hina kasi siya. Pero parang hindi niya ako narinig. Noon ko dapat winasak ang salaming ito. Noon ko pa sana binasag. Patuloy niya. Dadalhin kita sa ospital, tita. Hindi na. Okay na ako. Wala kang dapat ipag-alala. Tara na, tita. Tara na. Dahan-dahan ko siyang inalayang makatayo. Lumabas kami ng silid at sama-sama na lang kaming natulog sa kabilang kwarto kung saan naroon din ang himbing na natutulog na si Lay. Kinabukasan si Lay ang gumising sa akin. Hoy, tanghali na. Hindi na natin maaabutan yung balsa sa ilog. Nang imulat ko ang aking mata, alam kong okay na si Lay. Bumalik na ang kapatid ko sa normal. Ang Tita Son, tanong ko sa kanya. Maagang umalis, nilinis niya ang kwarto at dinala yung frame ng antigong salamin. Ano bang nangyari, ate? Hindi ko na lang kinuwento muna kay Lay kung ano man ang nangyari. Parang wala naman siyang natatandaan sa naganap. Nang tanghaling iyon ay nakabalik ang Tita Son. Tinanong ko siya kung saan siya nanggaling. Sinabi niyang ipinasunog niya sa tumana ang frame ng salamin. Hindi na uli namin pinag-usapan ang tungkol doon. Bumalik na sa normal ang lahat. Pero marami pa rin akong tanong. Marami pa rin gumugulo sa isipan ko. Sino ang lalaki sa salamin? Ang nakita kaya ni Tita Son at ni Lay ay iisa. 4 months later, nabalitaan na lang namin natagpo ay ang Tita Son na patay sa kwarto. Sabi binangungot daw ito. Pero kinabahan ako. Somehow duda ako. Naitanong ko sa aking sarili. May kinalaman kaya yon sa pagkakawasak ng antigong salamin? Sa lumang bahay kung saan nanirahan ng mahabang panahon ng Tita Son, idinaos ang 3 araw niyang burol. Hindi na pinatagal ang burol dahil iyon din ang nakasaad sa iniwang liham ni Tita Son na tila ba pinaghandaan na nito ang darating na pagkamatay. Pagkalibing ng tita, naglinis kami ng buong magpapamilya sa lumang bahay na naiwan niya. Hindi ko natagpuan ang diary ng Tita Son. Nakasaad sa diary ang pinagmula ng lumang salamin. Nabili ito ng lolo sa Isabela. Ayon sa kwento, ang lumang salaming antigo ay pag-aari ng mga satanista. Ang salaming iyon ang ginagamit nilang medyo
para makipag-communicate kay Satanas. Kinilabutan ako sa aking nalaman. Posible kayang lalaki sa salamin ay mismo si... Ayoko na sanang ituloy ang pagbabasa ng diary ni Tita Ason. Para bang the more I read, the more I become scared. Pero may isang bahagi ng diary na sadyang pumukaw sa aking atensyon. Naroon ang isang listahan ng mga lalaking samaho na nagkaroon ng kaugnayan kay Tita Ason. Mga lalaking minahal niya. Nagkanobyo rin pala ang tita after all, pero hindi namin iyon alam. 3 ang pangalan ng lalaking nasa listahan. Ayon sa nakasaad sa diary ng Tita Ason, ang mga lalaking iyon ang 3 lalaking minahal nito. Pero sa dulo ng diary, nagulat ako sa aking natuklasan. May mga nakapis na piraso ng article mula sa dyaryo. Iba't ibang date ng pangyayari. Pero ang 3 article ay patungkol lahat sa aksidente na naging sanhi ng pagkamatay ng mga tao. Ang unang article ay tungkol sa lalaking nahulog sa bangin sa Palawan. Ang ikalawa ay tungkol sa lalaking nadaganan ng gumuhong under construction building sa Pateres. Ang ikatlo ay tungkol sa nalulod na lalaki sa parada ng pagoda sa Bukawi. Ang 3 lalaking namatay ay ang 3 lalaking nagkaroon ng kaugnayan kay Tita Ason. Ang 3 lalaking naging karibal ng lalaki sa salamin sa buhay ng Tita Ason. Noon naging maliwanag sa akin kung sinong lalaking nakita ni Tita Ason sa salamin at kung bakit nagdesisyon siyang hindi na mag-asawa. Hindi ko alam kung coincidence lang ang lahat, ngunit base sa aking natuklasan at naranasan, batid kong may kinalaman sa supernatural na pangyayaring ito sa aming buhay. Sabi sa isang librong nabasa ko, ang lahat daw ng bagay at pangyayari sa mundo ay may purpose. Hindi ko alam kung ano ang purpose at nalaman ko ang tungkol sa lihim na buhay ng Tita Ason.